So, yung seedling na to, nung binili namin 4 years ago, ay 500 pesos ah. Seedling lang yun, napakaliit. 1 feet lang yung height. So, ngayon, almost 2 tao, 3 tao na. Good day everyone! So, nandito tayo ngayon sa farm and tara, samahan nyo ako dito sa farm at ifo-farm tour ko kayo. Ngayon ay May 4, 2025. For the past almost 5 years now, since pandemic, nung umuwi tayo from Manila to here in Mindanao. So, ito na yung naging progress natin. Na ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga naging progress natin dito sa farm at kung ano yung mga nagbago since then or kung ano na yung mga improvement dito sa ating farm for the past 5 years. So, tara, samahan nyo ako. Let's go! Nandito nga tayo ngayon sa bungad ng farm. So, ito yung pinaka-gate namin, makeshift gate, no? So, kung makikita nyo, ano lang, alambre lang yung ginamit namin. Tapos, dyan nakapark yung sasakyan. And, meron tayong mga solar lights dito para for security at visibility sa gabi. So, punta muna tayo sa ating kubo. So, wala namang masyadong pinagbago dito sa ating kubo. Kaya malalaki na yung mga langka natin dito. Mga dwarf coconuts natin. Ayan, malapit na magbunga yan, for sure. So, ayan yung kubo natin. So, hindi na natin papasukin yan kasi ano na yan eh. Normal na yan na meron ditong kubo. Dito lang tayo sa paligid ng farm. Ito yung dwarf coconut natin na pandan. I'm very looking forward sa magiging bunga nito, no? Kasi pandan variety, aromatic variety siya. Mabango, matamis yung kanyang juice and yung kanyang laman. Aromatic, mabango, pandan. So, yan, dalawa sila. So, yung seedling na to, nung binili namin 4 years ago, ay 500 pesos ah. Seedling lang yan, napakaliit, 1 feet. 1 feet lang yung height. So, ngayon, almost 2 tao, 3 tao na ang katumbas nito. Ayan. So, malapit na talaga siya mamunga. So, we are expecting this year or next year kasi 5 years. Kasi yan mag-start magbunga. So, ano pa? Ito pa, mga dwarf din yan. Halos lahat ng mga nandyan, yung mga itinanim natin before ay puro dwarf coconut. So, ngayon, papunta tayo ngayon dito sa ating poultry. So, pakita ko sa inyo yung drone shot ng ating poultry. So, yan yung kabuuan ng ating poultry. Sa mga nagtatanong kung anong size ng ating poultry house. Ang size ng ating poultry house is 40 by 25 feet po yung area ng ating poultry. Tapos, pinalibutan namin siya ng chicken net na may hog wire. Tapos, ito yung ating poultry. So, akyatin natin saglit yung ating poultry para makita nyo. Pag-akyat natin dito sa poultry, bubungad kagad sa atin yung napakaraming itlog nila. Ayan. So, yung dami ng ating poultry or yung mga manok natin ay 480 heads. Daming itlog, oh. Grabing itlog yan, oh. Wow, di ba? So, we are picking now at 90% more or less na itlog, no? So, yung harvest time natin dito is 12 p.m. Every 12 p.m. or 1 p.m. Diyan po tayo nag-harvest. Tapos, ito yung water reservoir nila. Ayan. So, ito yung mga gamot natin. Meron tayong Premoxil. Ito, VMP 100. Tapos, ginagamit natin sa pangingitlog nila. Yan. Egg Pro Max. So, ang goal natin dito ay mapuno ito. Area na ito. So, actually, itong side na to, itong straight na ito, hindi pa puno yan. May bakante pa dyan, oh, na 2 set. Each set kasi ng kulungan is 48 heads. So, 10 sets, 48 times 10 is 480. So, yan po yung set ng ating poultry dito or yung mga RTL natin. So, kapag ka pinuno po natin ito, abutin po tayo dito ng 12 sets. No? So, kayo na mag-times. 12 times 48.
Tapos ganun din dito sa kabila. So yung goal natin, punuin po natin ito, no? So soon, mapupuno din natin yan. Sipag lang, tiyaga lang. So baba na tayo. Ayaw natin kasi yung iba dyan mangingitlog pa para makapangitlog pa sila ng marami. So, ayan, baba tayo. Ano pa ba? Punta tayo dun sa dun sa mga niyog natin. Ayan, marami tayong mani, kamuting kahoy, ayan, yung sweet potato. Ayan, ang dami. Sweet potato, this, our dwarf coconut. So, sa mga hindi pala nakakaalam, na sunugan tayo ng farm. No? Nagkaroon ng grass fire, and lahat po nito, wala kayong makikitang hindi nasunog dito. 95% to 98% nitong buong area, sunog po yan, tostado po yan. So ngayon nagre-recover pa lang yung ating mga niyog. Ayan na sila. Ayan, pakita ko sa inyo dyan sa side yung naging resulta ng sunog dito sa ating niyogan. So talagang naging matindi yung laban natin dito. Marami tayong pagsubok na pinagdaanan dito sa ating poultry farming, but still, we need to be resilient and keep moving forward. So, yan. Tapos hanggang dito lang muna yung talungan. Tapos susunod namin, itutuloy namin doon. Talungan, tapos magkakaroon pa kami ng mga green silly. Ayan o, mga talong natin ang lulusog. Dito lang muna mga idol, kung interesado kayo matuto about sa poultry farming and in general dito sa farming, mga farming activities namin, kung gusto niyo pong subaybayan, just click that subscribe button, follow tayo sa ating mga Facebook page, TikTok account, at paki-like itong video natin. Maraming salamat, hanggang dito na lang and see you next time.